Tuwing gabi milyon-milyong senior sa buong mundo, at dito mismo sa Pilipinas, ay nagigising ng paulit-ulit para lang pumunta sa banyo. Paikot-ikot sila sa kama, nahihirapang makatulog muli. At kapag sa wakas ay nakatulog na sila ay sumisikat na ang araw. Kung pamilyar sa iyo ang ganitong sitwasyon, hindi ka nag-iisa, maraming seniors ang nag-iisip, parte na lang ito ng pagtanda. Pero ang totoo, hindi kailangang ganon. Ang madalas na paggising sa gabi ay hindi laging normal, at may simpleng paraan para mabawasan ito, dahil bawat tao, anuman ang edad, ay karapat-dapat magkaroon ng mahimbing at payapang tulog. Karapat-dapat kang gumising ng presko, hindi pagod, karapat-dapat kang makatulog ng mahimbing, walang kirot, walang stress, at walang paulit-ulit na pagpunta sa banyo, at yan mismo ang pag-uusapan natin sa videong ito, ngayon. Pag-uusapan natin ang 5 nakakagulat na paraan kung paano makatutulong ang bawang. Simpleng bawang lang, para mas mapaganda ang tulog mo sa gabi, maparelax ang iyong katawan, at makatulong maiwasan ang madalas na pag-ihi tuwing gabi. Bago mo isipin na isa lang itong 5 remedyo, makinig ka muna, dahil mismong mga modernong doktor at siyentipiko ay kinukumpirma na ngayon ang matagal ng alam ng ating mga lolo't lola. Kaya siguraduhin panoorin mo ang video na ito hanggang dulo dahil ibubunyag ko kung ano ang pinakamabisang paraan ng paggamit ng bawang at kung bakit pati mga doktor ay nagulat nang makita ang resulta. Pero bago tayo magpatuloy, gusto kong malaman mula sa inyo, nagigising ka rin ba sa gabi para umihi? Kung type ang EC sa ibaba at sabihin kung saan ka nanonood, natutuwa kaming marinig mula sa ating Gintong Sustansya family sa buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. At kung naniniwala kang bawat senior ay karapat-dapat sa mahimbing na tulog, pindutin ang thumbs up button, at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, ang tahanan ng mga natural na health tips at gintong kaalaman para sa mga Pilipinong senior. Dahil sa loob lamang ng ilang minuto, malalaman mo kung paano ang simpleng bawang ay makatutulong sa wakas para makamit mo ang mahimbing, tuloy-tuloy, at payapang tulog na matagal mo nang pinapangarap. Magsimula tayo sa isang bagay na kahanga-hanga. Kapag naririnig ng karamihan ang salitang bawang, agad nilang naiisip ang pagkain, ang amoy, ang lasa, at ang anghang na ibinibigay nito sa adobo, sinigang, o tinola. Pero alam mo ba na ang bawang ay isa rin sa pinakamakapangyarihang natural na gamot na kinikilala ng siyensya? Sa loob ng libo-libong taon, ginagamit ang bawang hindi lang pampalasa sa pagkain, kundi pampagaling ng katawan. Noon pa man, ginagamit ito ng mga sinaunang manggagamot sa China, Ehipto, at maging dito sa Asya bilang natural na lunas para sa sakit sa puso, pagkapagod, at problema sa pagtulog. At ngayon, hinahabol na ng modernong siyensya ang mga sinaunang kaalamang ito. Ayon sa mga pag-aaral mula sa National Library of Medicine at mga eksperto tulad ni Arwa Abderrahman, ang bawang ay naglalaman ng isang compound na tinatawag na allicin. Ito ang sikreto sa likod ng kapangyarihan ng bawang sa kalusugan. Ang allicin ay lumalabas kapag dinikdik o hinihiwa ang sariwang bawang. At heto ang kamangha-manghang bahagi, ang compound na ito ay nakakatulong magpaluwag ng mga ugat, pinapabuti ang sirkulasyon ng dugo, at binabawasan ang tensyon sa katawan, mga bagay na kailangan ng ating katawan upang makatulog ng mahimbing at payapa. Kapag malayang dumadaloy ang dugo, hindi kailangang magtrabaho ng husto ang puso. Mas maraming oxygen ang natatanggap ng utak, at kusang kumakalma ang ating nervous system. Ito ang perpektong kondisyon para sa malalim at mahimbing na tulog. Ngayon, pag-usapan natin sandali ang tungkol sa stress. Kapag tayo ay tensyonado o kinakabahan, kahit hindi natin namamalayan, ang ating katawan ay naglalabas ng isang kemikal na tinatawag na cortisol. Ito ang tinatawag na stay awake hormone o ang dahilan kung bakit nananatiling gising ang katawan kahit nakapikit na ang mga mata. Ang maganda, tumutulong ang bawang na pababain ang cortisol sa paglipas ng panahon. Ibig sabihin, kapag regular kang kumakain ng bawang, tinuturuan mo ang iyong katawan na magpahinga sa gabi, mag-relax, at matulog ng natural tulad ng nararapat.
Kasi ang pagtulog ay hindi lang basta pagpikit ng mata, ito ay tungkol sa katahimikan mula sa loob ng katawan, at yan mismo ang ginagawa ng bawang, dahan-dahan at likas na pinapakalma ang katawan. Ngayon, may isang nakakatuwang natuklasan ang mga mananaliksik sa Japan. Ang mga matatandang umiinom ng aged garlic extract bago matulog ay mas mahimbing at mas matagal ang tulog, kumpara sa mga hindi umiinom nito, mas kaunti rin ang kanilang paggising sa gitna ng gabi. Bakit? Dahil tumutulong ang bawang na i-balance ang internal clock ng katawan na tinatawag ng mga doktor na circadian rhythm o ang natural na sleep-wake cycle ng ating katawan. Kaya sa susunod na makita mo ang bawang sa kusina, tandaan mo, hindi lang ito pampalasa. Isa itong maliit na gamot na tumutulong sa iyong puso, isipan, at tulog. Kung naniniwala kang ibinigay na ng kalikasan ang pinakamahusay na gamot, ay type ang "ii" sa comments at sabihin mo rin kung saan ka nanonood. Gusto naming makita ang lahat ng ating mga taga-subaybay mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kung nasubukan mo nang gumamit ng bawang para sa kalusugan mo, ibahagi ang iyong karanasan sa ibaba, baka makatulong ito sa ibang senior na nanonood ngayon. At syempre, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa Gintong Sustansya para sa mas marami pang simpleng, science-backed health tips tuwing linggo. Ngayon na alam na natin kung paano pinaparelax ng bawang ang katawan at inihahanda ito para sa tulog, dumako naman tayo sa isa sa pinakamadalas na dahilan kung bakit hirap matulog ang mga seniors, ang madalas na pag-ihi sa gabi, at yan mismo ang tatalakayin natin sa susunod. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa pinakakaraniwang dahilan kung bakit hirap makatulog ang mga seniors sa gabi, ang madalas na pag-ihi. Naranasan mo na ba ito? Sa wakas ay nakatulog ka na pero bago ka pa man makatulog ng mahimbing, biglang kumakabog na naman ang pantog mo, babangon ka, pupunta sa banyo, babalik sa kama pero ngayon, hindi ka na muling makatulog. Nakakainis, di ba? Maraming senior ang nakakaranas nito gabi-gabi. At karamihan ay iniisip na normal lang ito dahil sa pagtanda, pero makinig kang mabuti, may pangalan ang kondisyong ito, nocturia, at hindi ito palaging normal na bahagi ng pagtanda. Maaaring mangyari ang nocturia dahil sa iba't ibang dahilan. Sa mga lalaki, madalas itong may kinalaman sa lumaking prostate. Sa mga babae naman, maaaring sanhi ito ng mahinang kalamnan ng pantog o pamamaga sa urinary tract. Minsan naman, labis lang ang produksyon ng ihi ng kidneys sa gabi. Pero heto ang magandang balita, makatutulong ang bawang sa lahat ng ito. Ayon sa isang aaral noong 2019 na inilathala sa Journal of Urology, isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagigising ang mga tao para umihi sa gabi ay pamamaga, partikular sa bladder o sa prostate. At ano ang pinakamagaling na ginagawa ng bawang? Tama, labanan ang pamamaga at patayin ang masasamang bakterya. Ang bawang ay may taglay na alisin at mga sulfur compounds na kumikilos na parang natural na antibiotic. Nililinis nito ang urinary tract, pinapakalma ang pantog, at binabawasan ang pamamaga sa prostate. Ayon kay Michael Greger, isang kilalang plant-based doctor, at may akda ng How Not to Die, ang bawang ay nakatutulong kontrolin ang pagdami ng bakterya sa urinary system. Ang mga bakterya ring iyon ang nagdudulot ng iritasyon at dahilan kung bakit pakiramdam mo'y kailangan mong umihi kahit hindi pa puno ang pantog mo. Kapag nabawasan na ang mga bakterya at pamamaga, mas kalmado ang pantog at hindi na ito nagpapadala ng maling "kailangan kong umihi" na signal sa utak mo kada oras. Ibig sabihin makakatulog ka ng mas mahaba, mas malalim, at mas maayos. Para naman sa mga lalaki, lalo pang mahalaga ang benepisyong ito. Ipinapakita ng mga pag-aaral na nakakatulong ang bawang upang lumiit ang banayad na pamamaga ng prostate at mapabuti ang daloy ng ihi. Ang resulta, mas kaunting pressure, mas kaunting pagbangon sa gabi, at mas maayos na tulog. Para naman sa mga babae, ang bawang ay pinapalakas ang immune system at tumutulong maiwasan ang urinary tract infection, (VIW). Isa rin sa mga pangunahing dahilan ng madalas na pag-ihi sa gabi
At heto ang nakakatuwa, noon pa man, alam na ng ating mga lolo't lola ang benepisyong ito. Maraming matatandang Pilipino ang kumakain ng isang pirasong bawang bago matulog o hinahalo ito sa maligamgam na tubig, hindi pa nila alam. Noon ang siyensya sa likod nito, pero napansin nila ang resulta, mas mahimbing silang natutulog, mas bihira magising sa gabi, at mas magaan ang pakiramdam pag umaga. At ngayon, kinukumpirma na ng siyensya kung bakit ito epektibo. Kung naranasan mo ring magising ng paulit-ulit sa gabi para umihi, type ang sa comments. Ilang beses ka karaniwang nagigising, 1 beses, 2 beses, o higit pa, ibahagi mo sa ibaba. Baka magulat ka na maraming seniors ang pareho ng karanasan mo, at kung natutuwa kang malaman na makatutulong pala ang bawang para makatulog ka ng tuloy-tuloy sa gabi, pindutin ang thumbs up, at mag-subscribe sa Gintong Sustansya ngayon na. Nagpo-post kami ng mga kapaki-pakinabang na video tuwing linggo para manatili kang malakas, malusog, at maayos ang pahinga sa natural na paraan. Ngayon na alam mo na kung paano tinutulungan ng bawang na mabawasan ang pag-ihi sa gabi. Dumako naman tayo sa isa pang lihim na benepisyo, isang madalas balewalain ng marami, pero malaki ang epekto sa iyong pagtulog. Pag-usapan natin kung paano pinabababa ng bawang ang stress hormones at pinapakalma ang isip bago matulog. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang bagay na halos lahat ng senior ay nararanasan, ang stress. Kahit pagod na ang katawan mo, minsan ay ayaw pa ring magpahinga ng isip. Nakahiga ka na, nakapikit na ang mga mata, pero tuloy-tuloy pa rin ang pagtakbo ng mga iniisip mo. Kamusta na kaya ang blood pressure ko? Ano kaya ang lulutuin ko bukas? Nainom ko ba yung gamot ko? O baka iniisip mo ang tungkol sa mga anak mo, bayarin, o kalusugan, at bago mo pa namalayan hating gabi na, gising ka pa rin, paikot-ikot sa kama. Nangyayari ito dahil sa isang hormone na tinatawag na cortisol, o mas kilala bilang stress hormone. Kapag mataas ang antas ng cortisol sa gabi, mananatiling alerto ang utak mo. Parang sinasabi ng isip mo sa katawan, huwag ka munang matulog, may dapat ka pang isipin. Pero heto ang magandang balita, natural na nakakatulong ang bawang para pababain ang cortisol. Ayon sa isang pag-aaral mula sa University of Tokyo, napag-alaman ng mga mananaliksik na ang mga taong umiinom ng aged garlic extract ay may mas mababang antas ng stress at mas maganda ang kalidad ng tulog kumpara sa mga hindi umiinom nito. Tinutulungan ng bawang na bawasan ang cortisol. Kaya mas mabilis makapag-relax ang katawan. Isipin mo ang cortisol bilang kaaway ng tulog. Kapag pinababa ito ng bawang, nakakayanan na ng katawan mong magpahinga, humihina ang paghinga, bumabagal ang tibok ng puso, at kumakalma ang brain waves. At diyan nagsisimula ang malalim at mahimbing na tulog. Siguro iniisip mo, paano nagagawa yan ng simpleng bawang? Ang sikreto ay nasa makapangyarihang antioxidants nito. Pinoprotektahan ng mga antioxidants ang utak at nervous system laban sa epekto ng matagal na stress. Tinutulungan nitong kayanin ng katawan ang emosyonal na pressure, pagkabalisa, at maging banayad na depresyon, mga bagay na madalas dahilan kung bakit hirap makatulog ang isang tao. Nakakatulong din ang bawang sa katawan para makagawa ng mas maraming serotonin, ang tinatawag na happy hormone. Ito ang kemikal na nagpapaganda ng mood at nagkokontrol ng sleep cycle. Kapag maayos ang antas ng serotonin mo, mas mabilis kang makatulog, mas mahimbing ang tulog mo, at mas maganda ang gising mo kinabukasan. Isipin natin ito sa mas simpleng paraan. Napansin mo ba na kapag naiinis o na-stress ka bago matulog, hirap kang makatulog agad? Pero kapag kalmado ka, halimbawa pagkatapos mong makausap ang mahal mo sa buhay o makainom ng mainit na inumin, mas madali kang nakakatulog. Yan ay dahil naglalaban ang cortisol at serotonin sa loob ng katawan mo, at alam mo kung ano ang ginagawa ng bawang. Tinutulungan nito ang katawan mong piliin ang kapayapaan kaysa tensyon. Parang sinasabi nito sa nervous system mo, ligtas ka na. Pwede ka nang magpahinga. Kung naniniwala kang ang kapanatagan ng isip ay ang pinakamabisang gamot, type ang sa comment sa ibaba. At habang nandun ka na, sabihin mo rin kung saan ka nanonood.
Gusto naming marinig mula sa ating Gintong Sustansya family, mula Maynila, Cebu, Davao, Iloilo, at sa iba't ibang panig ng mundo. At kung may natutunan ka sa video na ito, pindutin na agad ang like button. Malaking tulong ito para magpatuloy ang aming team sa paggawa ng mga health videos na para talaga sa iyo. Ngayon na alam na natin kung paano tinutulungan ng bawang na pakalmahin ang isip at pababain ang stress, dumako naman tayo sa isa pang kamangha-manghang sikreto. Kung paano pinapaganda ng bawang ang sirkulasyon ng dugo para ang katawan at utak mo ay makapagpahinga ng malalim sa buong magdamag. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na sobrang kailangan ng iyong katawan para sa mahimbing at nakagagaling na tulog, maayos na daloy ng dugo. Maraming tao ang hindi nakakaalam nito. Pero ang sirkulasyon ng dugo ay may direktang epekto sa kalidad ng iyong pagtulog. Kapag mahina ang daloy ng dugo, nahihirapan ang iyong katawan na magdala ng sapat na oxygen at nutrients sa utak, puso, at mga kalamnan. At kapag nangyari ito, nagiging balisa ang iyong katawan, maaaring magising kang pagod, nahihilo, o may pamumulikat sa binti sa kalagitnaan ng gabi. Pamilyar ba ito sa iyo? Kung minsan ay nagigising kang nanlalamig o nangingalay ang kamay o binti, o madalas kang giniginaw kahit hindi naman malamig. Senyales ito na maaaring hindi na gaanong maayos ang sirkulasyon ng iyong dugo. Pero dito muling pumapasok ang kamangha-manghang kapangyarihan ng bawang. Ayon sa pananaliksik na inilathala sa Journal of Nutrition, ang bawang ay tumutulong sa pagtaas ng produksyon ng isang compound na tinatawag na nitric oxide sa dugo. Ang nitric oxide na ito ang tumutulong para mag-relax at lumuwag ang mga daluyan ng dugo, kaya mas madali itong dumaloy sa buong katawan. Isipin mo ito na parang paglilinis ng lumang tubo ng tubig. Kapag barado o makipot ang tubo, hirap dumaloy ang tubig. Pero kapag malinis at maluwag ito, tuloy-tuloy ang agos. Ganyan ang ginagawa ng bawang sa loob ng ating mga ugat, pinapanatiling malambot, malinis, at bukas ang mga ito, para hindi na kailangang magtrabaho ng husto ang puso mo habang natutulog ka, at kapag mas kaunti ang effort ng puso mo, mas nagkakaroon ng pagkakataon ang katawan mong magpahinga ng malalim. Isang pag-aaral mula sa University of Alabama sa Birmingham ang nagpatunay na ang regular na pagkain ng bawang ay nakapagpapabuti sa daloy ng dugo at nakabababa ng presyon, lalo na sa mga nakatatanda. Mahalaga ito dahil kapag stable ang blood pressure mo sa gabi, nananatiling maayos ang tibok ng puso, humihinga ka ng mas malalim at nakapapasok ang utak mo sa deep sleep phase, ang yugto kung saan tunay na nangyayari ang paggaling at pag-ayos ng katawan. Ang mahimbing na tulog ay hindi lang basta pakiramdam ng pagiging pahinga, dito nagre-repair ng mga tissue, nagbabalance ng hormones, at pinapalakas ang immune system ng iyong katawan. Kaya kapag maayos ang sirkulasyon mo, lahat ng bahagi ng katawan mo ay nakikinabang, ang puso, utak, nerbiyos, at syempre, ang iyong pagtulog ngayon. Isipin mo ito, uminom ka ng mainit na saan ang bawang bago matulog, hihiga ka, dahan-dahang dumadaloy ang dugo mo, bumabagal ang tibok ng puso, nagre-relax ang mga kalamnan, at bago mo pamamalayan, mahimbing ka ng natutulog, lahat ng yan. Mula sa isang simpleng natural na sangkap na malamang ay nasa kusina mo lang ngayon. Kung gusto mong mapabuti ang daloy ng dugo at magkaroon ng mas malalim na tulog, ay type sa comments ang better circulation. Ngayon din at sabihin mo rin kung saan ka nanonood, tuwang-tuwa kaming makita ang mga komento mula sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas at pati na rin sa ibang bansa. At kung napapansin mong nanlalamig ang kamay o paa mo sa gabi, ay type mo sa comments ang yes dahil senyales yan na makatutulong talaga sa iyo ang bawang. Huwag kalimutang i-click ang like button at mag-subscribe sa Gintong Sustansya para sa iba pang natural na health videos tulad nito. Ngayon na alam mo kung paano tumutulong ang bawang sa pagpapabuti ng sirkulasyon at sa paghahanda ng katawan para sa mahimbing na tulog, pag-usapan naman natin ang praktikal na paraan kung paano mo ito magagamit bago matulog para maranasan mo mismo ang mga benepisyong ito. Ngayon na alam na natin kung bakit tinutulungan ng bawang ang iyong katawan na mag-relax. Pinapabuti ang daloy ng dugo at binabawasan ang pag-ihi sa gabi,
pag-usapan naman natin ang praktikal na bahagi, kung paano mo gamitin ang bawang bago matulog para makuha ang lahat ng benepisyong ito ng ligtas at epektibo, dahil aminin natin, iba ang malaman na mabuti ang bawang, at iba ang marunong gumamit nito ng tama. Kaya ngayon, dadaanan natin ang 3 pinakamainam at pinakaligtas na paraan na maaari mong subukan sa bahay, mga pamamaraang sinubok na ng panahon. Suportado ng siyensya, at banayad sa katawan. Paraan 1, garlic tea. Saan ang bawang? Isa ito sa pinakasimple at pinakanakaka-relax na paraan para gamitin ang bawang bago matulog. Ganito ang gagawin mo. Durugin ang isang sariwang piraso ng bawang. Ang pagdurog ay tumutulong para mailabas ang alisin, ang healing compound na nabanggit natin kanina. Pakuluan ang 1 tasa ng tubig. Idagdag ang dinurog na bawang sa mainit na tubig at pabayaan itong ibabad sa loob ng 5 minuto. Pagkatapos, salain at kung gusto mo, magdagdag ng kaunting honey o lemon para sa mas magandang lasa. Inumin ito mga 30 minuto bago matulog. Ang banayad na tsaan na ito ay pinapainit ang katawan, nire-relax ang mga kalamnan, pinapakalma ang tiyan, at tumutulong para hindi ka madaling maihi sa gabi. Maraming seniors ang nagsasabi na matapos uminom ng garlic tea sa loob ng ilang gabi, mas mahimbing silang natutulog at mas magaan ang pakiramdam paggising sa umaga. Kung sa tingin mo kaya mong subukan ito mamayang gabi, ay type sa comments ang e-garlic tea ngayon din, at sabihin mo rin kung saan ka nanonood. Tuwang-tuwa kaming makita ang mga komento mula sa ating mga gintong sustansya viewers dito sa Pilipinas at pati sa ibang bansa. Paraan 2. Raw garlic method, hilaw na bawang. Ito naman ay mas malakas, pero mas mabisa rin. Kung kaya ng tiyan mo, nguyain ang kalahating piraso ng hilaw na bawang at uminom agad ng 1 basong tubig pagkatapos. Kung masyadong matapang ang lasa, maaari mong lunukin ang maliliit na hiwa na parang kapsula. Ito ang pinakamabilis na paraan para makapasok ang alisin sa iyong dugo. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagsisimulang lumuwag ang mga ugat at bumababa ang stress hormones mo. Ayon sa mga doktor mula sa National Institute of Health, ang hilaw na bawang ay nagpapanatili ng mas mataas na antas ng alisin sa katawan kumpara sa niluto. Ibig sabihin, mas malakas ang benepisyo nito. Pero tandaan, kung ikaw ay umiinom ng blood-thinning medication tulad ng aspirin o warfarin, o may ulcer sa tiyan, kumonsulta muna sa iyong doktor bago kumain ng hilaw na bawang araw-araw. Ang kaligtasan ang laging nauuna. Kung nasubukan mo nang kumain ng hilaw na bawang dati, ay share mo sa comments, ano ang naging karanasan mo? Epektibo ba? Masyado bang matapang ang lasa? Ibahagi mo sa ibaba para matuto rin ang iba. Paraan 3, garlic and milk remedy, bawang at gatas. Ito ay isang tradisyonal na remedyo sa India at Pilipinas. At napakainam lalo na sa mga senior na hirap sa hilaw na bawang. Ganito ang gagawin mo, pakuluan ang 1 baso ng gatas. Idagdag ang 1 dinurog na bawang habang mainit pa ang gatas. Pakuluan ito ng 2-3 minuto. Pagkatapos ay patayin ang apoy. Inumin ito habang mainit-init bago matulog. Ang inuming ito ay nakapagpapakalma ng nerbiyos, nakababawas ng kabag at bloating, at nakakatulong sa bladder para maging komportable sa magdamag, banayad, malasa, at nakakaaliw, perpekto bago matulog. May ilan pang ang tumatawag dito na natural sleeping milk. Kung gusto mo itong subukan, i-type sa comments ang e-garlic milk. Mas gusto mo ba ang tea o milk version? I-comment mo sa ibaba. Gusto naming malaman kung alin ang susubukan mo mamayang gabi. Ngayon, isang mahalagang paalala. Ang bawang ay pinakamabisang gamitin ng regular, hindi mo kailangang uminom ng marami. Kahit 1 maliit na piraso lang bawat araw, kapag ginamit ng tama, malaki na ang epekto sa paglipas ng panahon at laging makinig sa katawan mo. Kung nakakaramdam ka ng asim o hindi komportableng pakiramdam sa tiyan, bawasan mo ang dami o lumipat sa tea o milk version. Sa tuloy-tuloy na paggamit, mapapansin mong mas mabilis kang makatulog, mas bihira kang magising sa gabi, at mas sariwa ang pakiramdam mo sa umaga. Huwag kalimutang comment ang iyong paboritong paraan sa ibaba, at syempre, I like ang video.
mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at i-click ang bell icon para hindi ka mahuli sa aming lingguhang health tips. Ngayon na alam mo na kung paano gamitin ang bawang bago matulog, pag-usapan naman natin ang isang huling sikreto, kung paano pinapalakas ng bawang ang iyong immune system habang natutulog ka. Dahil ang mahusay na tulog at malakas na resistensya ay laging magkasama. Ngayon, pag-usapan natin ang isang kamangha-manghang bagay na nangyayari habang natutulog ka, ang pagpapagaling ng iyong katawan. Habang nagpapahinga ka, abala talaga ang katawan mo, inaayos nito ang mga nasirang selula. Inaayos ang balanse ng mga hormones, at pinapalakas ang immune system, ang natural na panlaban ng iyong katawan sa mga sakit. At heto ang nakakatuwang bahagi, ang bawang ay hindi lang tumutulong para makatulog ka ng mahimbing. Pinapalakas din nito ang iyong resistensya habang natutulog ka, ayon sa pananaliksik ni Air Susan Percival, isang propesor mula sa University of Florida. Ang mga taong regular na umiinom ng garlic supplements ay nagkaroon ng 63% na mas kaunting sipon at mas mabilis gumaling kumpara sa mga hindi gumagamit ng bawang. Bakit? Dahil pinapataas ng bawang ang aktibidad ng mga white blood cells, ang mga sundalo ng ating immune system, sila ang lumalaban sa mga virus, bakterya, at pamamaga habang natutulog ka, kaya habang mahimbing kang natutulog, tahimik na nagtatrabaho ang bawang sa loob ng katawan mo, tumutulong itong magpatibay, mag-ayos, at maghanda muli ang katawan mo para sa susunod na araw. Mapapansin mo rin, ang mga taong madalas kumain ng bawang ay kadalasang nagsasabi, "Bihira akong magkasakit," o "Mas malakas ang katawan ko ngayon." Hindi ito mahika, siyensya ito. Ang bawang ay mayaman sa sulfur compounds, vitamin E6, at manganese, mga sustansyang nagtutulungan para panatilihing matatag at alerto ang immune system mo, at para sa mga senior, napakahalaga nito. Habang tayo'y tumatanda, humihina ang immune response ng katawan, kaya mas madali tayong mapagod, mas mabilis kapitan ang sipon, at mas matagal gumaling, pero sa tulong ng bawang, maaari mong palakasin muli ang natural mong depensa, kahit may edad ka na, ibig sabihin mas kaunting araw ng pagkakasakit, mas mataas na enerhiya, at mas malalim, mas nakagagaling na tulog, at heto pa ang hindi alam ng marami. Kapag malakas ang immune system mo, mas gumaganda palalo ang tulog mo. Dahil hindi na kailangang magising ng katawan mo sa gabi para labanan ang stress o impeksyon, lahat ay kalmado, maayos, at balansyado. Kaya isipin mo, sa isang simpleng hakbang bawat gabi, natutulungan mong mapabuti ang tulog mo at mapalakas ang katawan mo, sabay-sabay, kung gusto mong manatiling malusog at matatag, ay type sa comments ang "healthy and strong" ngayon din, at sabihin mo rin kung saan ka nanonood. Gustong-gusto naming basahin ang mga mensahe mula sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Kung may natutunan kang bago ngayon, paki-like ang video na ito at mag-subscribe sa Gintong Sustansya, para hindi mo ma-miss ang mga susunod naming videos tungkol sa natural na kalusugan, paggaling, at wellness para sa mga seniors. Ngayon, balikan natin ang lahat ng ating natutunan ngayong araw. Tinutulungan ng bawang ang iyong katawan na mag-relax at pakalmahin ang isipan para sa mas maayos na tulog. Binabawasan nito ang madalas na pag-ihi sa gabi. Pinapababa ang stress hormones tulad ng cortisol. Pinapaganda ang daloy ng dugo para sa mas malalim na pahinga. Maaaring gamitin sa tsaa, gatas, o hilaw na anyo, at higit sa lahat, pinapalakas nito ang immune system habang ikaw ay natutulog. Lahat ng ito mula sa isang simpleng, makapangyarihang sangkap, bawang. Kaya sa susunod na makita mo ang isang piraso ng bawang sa iyong kusina, tandaan mo, hindi lang ito pangluto. Ito ay natural na pampatulog, pampababa ng stress, at pampalakas ng resistensya, lahat sa iisang sangkap. Kung handa ka ng subukan mamayang gabi, ay type sa comments ang e-garlic power. At kung gusto mong matulungan ang ibang seniors na matuklasan ang lihim na ito, ay share ang video na ito sa iyong mga kaibigan o pamilya. Ito po ang Gintong Sustansya, na nagpapaalala sa inyo na ang simpleng gawain ay maaaring magdala ng gintong kalusugan.
Maraming salamat sa panonood, manatiling malusog, matulog ng mahimbing, at magising ng malakas. At ngayon, mga kaibigan, narating nyo na ang dulo ng video na ito, at kung nandito ka pa rin, ibig sabihin ay tunay mong pinahahalagahan ang iyong kalusugan, tulog, at kabuuang kalagayan. Natutuhan mo kung paano ang isang simpleng sangkap sa kusina, ang bawang, ay hindi lang basta pampalasa sa pagkain. Kaya nitong tulungan kang makatulog ng mahimbing, hindi madaling magising sa gabi, pakalmahin ang isipan, palakasin ang puso, at protektahan ang katawan laban sa sakit habang ikaw ay nagpapahinga. Isang paalala ito na minsan, ang pinakamabisang gamot ay hindi kailangang bilhin sa botika, nandyan lang sa ating kusina, hinihintay lang na magamit natin ng tama. Kaya ngayong gabi, bago ka matulog, gusto kong subukan mo ang isang simpleng bagay, gumawa ka ng mainit na tsaa ng bawang, o yung gatas na may bawang na tinalakay natin kanina, huminga ng malalim. Magpahinga, at hayaang maramdaman ng iyong katawan kung ano ang pakiramdam ng tunay na kapahingahan, dahil karapat-dapat kang makaranas ng ganoong kapayapaan gabi-gabi. Matagal ka nang nagsikap sa buhay, ngayon ay panahon na para hayaang maghilom. Magpahinga, at manumbalik ang lakas ng iyong katawan. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, itype sa comments ang isalamat, gintong sustansya, at sabihin din kung saan ka nanonood. Gustong-gusto naming basahin ang inyong mga komento at makita kung gaano kalawak ang ating ginintuang komunidad ng mga seniors mula Luzon, Visayas, Mindanao, at maging sa ibang bansa. At kung hindi mo pa nagagawa, pindutin ang thumbs up button, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at i-on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang aming lingguhang health videos na espesyal naming inihahanda para sa inyo. Bawat linggo, nagbabahagi kami ng natural na paraan para manatiling malakas, makaiwas sa sakit, at mamuhay ng mas mahaba at mas masaya dahil ang iyong kalusugan ay ang iyong pinakamahalagang kayamanan. At bago ka umalis, panoorin ang susunod na video na lumalabas ngayon sa iyong screen. Tungkol ito sa isa pang kamangha-manghang natural na sangkap na nakakatulong magpababa ng blood pressure at magbigay ng enerhiya sa mga seniors. Hindi mo ito gustong palampasin. Ito ang Gintong Sustansya. Nagpapaalala sa iyo na bawat araw ay pagkakataon para alagaan ang iyong katawan at palakasin ang iyong diwa. Maraming salamat sa panonood, manatiling malusog, masaya, at puno ng gintong sustansya.